kung paano daw po mag-boss-post ng ating serbisyo. Kumbaga, para marami yung makakita, gagamit tayo ng boss-post para magkaroon ng client, ganun. Bilang technician ng aircon o aircon services, may-ari ng shop, ginagamit natin ang boss-post o Facebook advertising para magkaroon ng awareness yung mga tao na magpagawa sa atin ng aircon. Yun, para sa inyo to, mga kasamahan natin sa industriya sa pag-service ng aircon. Ayan, dito tayo sa screen na ating cellphone. Ngayon, hanapin natin ang ating Facebook app. Ayan. Ayan, pindutin natin yan. Ayan, lumabas yung ating profile. Pindutin natin itong bilog na nasa gilid. Ayan. Tapos ay hanapin natin ang profile na gusto nating i-run. Kumbaga. Ayan. Ang napili ko na i-run ay itong D7R Electronics Service Center. Ngayon, hahanapin natin yung gusto natin na i-boss, kumbaga, i-boosting. Ayan. Ayan, gusto ko po ito i-boosting kasi maganda yung pagka-edit. Ayan, pindutin natin itong nakalagay sa gilid na boss post sa baba. Ayan. Ayan. Ayan, after natin mapindot yan, ito na yung lalabas. Ayan. Ngayon, ito yung kumbaga nakakita na. People reach, kumbaga 34. Ngayon itong automatic, ito yung si Facebook yung maghahanap sa atin ng customer, kumbaga maghahanap ng siya yung bahala, kumbaga. Pero hindi ito applicable kapag bago ka pa lang na gumagawa, kasi nga bago ka pa lang nag-boss post kasi wala pang record, kumbaga wala pang kasi naka-algorithm si Facebook, wala pa siyang record or history na kung saan ay mahihirapan siya sa paghanap ng magiging customer mo. So pipiliin natin dito ang get more messages. Ayan. Tapos scroll lang tayo. Ayan, pwede tayong mamili dito, get more video views, get more leads. Ito namang get more leads, yung maari silang marami ang makakita, kumbaga sa yun lang ang niya. Tapos more calls, get more calls, ibig sabihin marami yung maaari silang tumawag sa iyo. Ayan, tapos dito naman naka-connect siya sa WhatsApp. Gusto ko connect WhatsApp, wag na natin pakialaman yan. Ngayon, ito yung sa welcome message, ito yung sa automated messages niya. Ngayon, kung gusto natin edit, pindutin lamang po yung edit. Ngayon, itong pag pindutin nila yung itong question number 1, dapat dito lalagyan mo ng answer, lalagyan mo ng sagot, kumbaga hi, example lang to this is the 7R
This is the 7R. How can I help you? Yan. Tapos dito, can you tell me about your ad? Yes, sure. We are the 7R specialist in domestic aircon. Ganyan. Example lang po yan, ha. Ayan, tapos save na natin. Ayan. Tapos diretso tayo sa unahan. Ito namang Advantage Plus Creative. Ito po yung si Facebook yung maglalatag kung saan niya pwedeng ipakita sa mga tao yung binost mo o kumbaga na binosting mo na page kumbaga or yung creative mo, ganun. Ayan, since na bago lang ako nag-boss, gusto ko gamitin muna yung aking kumbaga ito yung people you choose through targeting, yung pinili mo. Kumbaga ako yung nagpili sa pag-target ng maaring audience ko. Yan. Tapos pindutin lamang po dito sa edit. Yan. Itong 8.3 million to 9.8 million, ito yung maaaring maging audience size mo. So gusto ko hindi yung broad, kumbaga gusto ko specific, ganun. So gusto ko nasa 25 years old yung mag-inquire sa akin. Yan. Tapos after nun sa edad, iano mo yung location. Pakipindot ko itong location. Ngayon, nakalagay dyan Muntinlupa. Since taga San Pedro kami, gusto ko pong i-target yung mga taga San Pedro. San Pedro, Laguna. Ayan. Laguna. Yan. Dito sa pag-target ng lugar, mag-ingat po kayo kasi marami pong, halimbawa San Pedro, marami pong lugar na San Pedro, mayroon pong San Pedro sa Brazil. Baka magulat po kayo yung mga nag-inquire sa iyo ay taga Brazil. Yon, mga ganon. Yan, tapos gusto ko i-target din yung mga taga Alabang. Yan. Alabang, Zapote, Las Piñas. Dito mamimili po kayo dito. Ayan, gusto kong piliin itong Alabang, Zapote Road, Las Piñas. Yan, gusto ko 3 lang. Pero pwede po kayo magdagdag hanggang 5 po. Dagdagan nyo hanggang 5 target na location po. Ayan, save. After nun sa pag-set natin doon sa location, punta naman tayo dito sa may nakalagay na interest. Yan, pindutin natin yan. Ngayon, ang gusto kong may interest sila sa HVAC. Yan. HVAC ito, ducting, HVAC Tech Vocational. Gusto ko dito sa home appliances. Yan. Tapos, gusto ko rin yung interested sila sa Daikin. Yan, home appliances. Yan, na-target ko na yung 2. Gusto ko rin yung may target sila sa mga home improvement. Yan, home improvement. Yan, garden, home improvement, TV, yan, gusto ko ito. Yan, meron na akong target. Yan, maaari ko nang i-save yung target. Pero pwede pa dagdagan, mag-isip kayo ng
extraordinary na pwedeng i-target nyo. Katulad yan, anong mga gusto nila. Yan, pag-isipan nyo ng mabuti yan at aralin nyo po. Upang hindi po masunog yung pera ninyo kasi po maraming pagkakataon na maaring masunog din po yung pera niyo dito, pero kumbaga para kayong sumugal dito na kung saan ay maaari kayong kumita ng malaki, maaari din din po kayo na hindi makakuha ng customer. So ibig sabihin po ay malulugi po kayo, kaya kailangan aralin po natin itong paggamit natin ng boosting. Save. Yun, na-save na. Okay na tayo sa gender. Okay na yan. All male at saka female. Save na natin. Yan. Save na. Ngayon, na-save na natin. Gusto ba natin yung i-target yung mga nag-like sa atin sa page natin? Gusto ba natin i-target yung people na nasa local area? Ayan. Gusto ko muna yung people na pinili ko na targetin ko, yun muna yung gusto kong piliin. Kaya yung advanced plus audience ay naka-off din po. Kasi pag gumamit ka kasi ng advanced plus audience, si Facebook yung maghahanap, kumbaga mas malaki yung bayad mo doon. Yun po yung magiging disadvantage at advantage ng mga bagay na yan. Tapos dito may nakalagay Facebook. Hindi naman po ako gumagamit ng Instagram. So tatanggalin ko yung Instagram. Tapos Messenger, magpapakita yung mga ads natin doon sa mga Messenger. Ayan. Ayun, meron tayong 500 na nakalagay dito. I-edit natin ito. Gusto ko 100 lang kasi yun lang ang budget ko. 100. Ayan. Tapos ilang araw, gusto ko 5 araw. Ayan, mag-ingat kayo dito sa bago ng inyong sa araw kasi maaari ding magbago itong ngayon ito na your ad may get zero of replies, like similar businesses still spend 1.5. So ilagay mo dito 1.5. Pindutin po tong gilid, sa may gilid na may 800, may nakalagay na parang lapis. Yan, i-edit natin. Gawin natin 1.5. Yun. So, ilang araw? 5 araw. Gusto natin 5 araw. Yan. Ayan. Ito yung mahalaga din. Mahalaga din po ito yung sa payment method. Medyo against the light ako. Ayan, sa payment method, pindutin po itong payment method. Ayan. Ngayon, mamili po tayo dito. Gumagamit ba tayo ng credit card o Paymaya o GCash? Sa aking gumagamit ako ng GCash. So, dito, explain ko lang po. Pag gumamit kayo ng credit card, ay hindi advisable pagbaguhan po kasi baka magulat po kayo sa magiging bayarin nyo po. Baka malaki yung makaltas sa inyo. Ayan. So hindi po advisable. Kung medyo matagal na po kayo gumagamit ng mga ganitong boosting, so yun na yung time na pwede na kayo gumamit ng mga credit card. Ayan, or di kaya gumamit kayo ng loadable na card katulad ng GoTime card. Ayan, sa ngayon gumamit tayo ng GCash. Ayan, next. Ayan. Antayin lang natin yan. Antayin natin. Ayan, antayin natin siya kasi naglo-loading. Ayan. Antayin natin yan. Yan. Kasi nag-link pa yon doon sa GCash mo. GCash. Yan. Ayan, yun na. Lumabas na yung number ko sa GCash. Ngayon, next. Pindot lang next.
after mapindot yung next, kailangan hintayin natin yung code na ipapasa ni GCash 429239. 429239. Ayan, pindot next. Tapos yung MPIN na gamit natin, 09. Next. Yan, malilink tayo dyan sa GCash natin. Ang nakalagay dyan ay 700. So, ngayon, 700, yung nilagay natin na budget kanina ay 1.5. So, dalawang beses tayo gumamit o magbayad ng 700. Ayan. Sa ngayon ay tutorial pa lang ito. Hindi na muna natin pindutin yung pay, bayaran yung 700 kasi wala ring laman yung GCash ko. Ayan. Sana bayaran na tayo ni Facebook para magkaroon na ring laman yung GCash natin. Okay, back muna natin to. At least alam na natin kung paano yung gawin. Yon. Ito yung mahalaga din, yung pagbabayad natin. Kailangan magkaroon ng funds, kumbaga pundo doon sa GCash, kumbaga sa account mo. Ayan. Okay, na ano na natin yung pagbabayad, na tackle na natin. Yun, na ano natin ngayon. Dito sa payment method mo, dito sa baba nito, lalabas na yun doon yung pera na binayad mo. Lalabas na yan dyan. Tapos, bibigyan kayo ng patunay o resibo gamit yung Gmail account mo na nakapagbayad ka sa Facebook. Ayun, mag-pop up yun, mapakita yun doon sa Gmail account mo. Tapos magsisend din ng magte-text din or magsisend ng message si Facebook na nabayaran mo na yung bayad, kumbaga yung nabayaran mo na yung Facebook niyan, ganon. Tapos after niyan, i-double check lang natin yung mga ginawa natin. Yan, double check natin. Ang ginamit natin ay yan, get more messages. Tapos yan, i-check natin lahat yan. Yan, post engagement, wala pa. Yan, get more messages, get more views, wala. Yan, double check natin yan. Pwede natin dagdagan yung automated response. Ayan, double check, yan. Ayan, pwede na natin i-boost post na. Pindutin na natin itong boost post now. Ayan, pwede na natin siya pindutin. Ayan. Yan. Yan, next. Yun. Yan, after nyan, yan, mag-link ka na naman yan. Basta yun lang yung paggamit natin ng boost post. Salamat sa tanong. Ngayon naway maliwanag sa inyo. Kung may mga additional po kayo na tanong, maaari po kayong mag-message sa akin. Maraming salamat po.